Pag nagbigay pala kayo ng mga powder sa tubig, na inahalo sa tubig, dapat wala kayong timpla. Plain feed siya, wala siyang mix. Isang pearl eye, tsaka hindi pearl eye. Isang maliit, isang malaki, yun yung tumugma siya. Unang-una sa lahat, pag tama ang breeding mo, tama yung magiging resulta ng kalalabasan ng inakay mo. Tapos nagbabind ako ng powder ng Libimin GK, Pink Mineral, Picotrine, at B-Pure. Yung apat na yon kasama yung sa breeding ko hanggang sa pangkarera ko. Yun, maraming salamat po, Sir Jerry. Yan, sir, pwedeng may share mo sa amin kung paano mo na-create yung solo clacker ng San Francisco Leyte? Oo, pwede naman. Bali, share ko sa inyo. Kasi mostly ako, kung sa lipad, hindi mo ako maasahan, pero sasabihin ibon natin. Kasi ako sa akin, kita nyo naman sa mga sinabi ko sa inyo na na-share ko sa inyo about sa loft ko, mostly sa palipad ako o yung mga kumuha sa akin. Pag ginamit nila yung ibon ko, siguradong kaya mag-produce o kayang lumipad at may resulta. Pero sa akin, dahil sa trabaho ko, hindi ko siya gaano nagagampanan. Pero pagdating sa breeding, i-share ko sa inyo kung paano tayo gumawa nung na-create ko na double San Francisco, isang solo, isang cut-off. So, kung alam nyo ang The Word product, teka meron tayo yan. Ito, The Word product. Ito mga lapads. Ayan. Ito, ginamit ko siya sa breeding ko. Mostly nung bago pa lang ako kasi mahilig tayo sa mga, di ba, minsan bibili tayo ng mga books para matuto tayo kasi wala namang YouTube dati. So, ayun ang nagawa ko. So, nahanap ko siya kung paano natin magagawa yung sistema na dapat angkop dun sa loft natin. So, gumamit ako ng BS product ng Belgica. Sa loob ng 3 araw, binibigay ko siya ng magkakasunod. Siyempre, una, dapat magpupurga ka muna. So, i-share ko sa inyo kung paano talaga natin ginawa. Pupurga ka, tapos pagkapaligo mo, bago siya maligo sa umaga, susunod na araw, papainumin ko siya ng BS. Sa umaga, tapos sa tanghali, papainumin ko siya ng bawang. Siyempre, hingal-hingal yun. Iinom siya ng bawang. 3 araw na magkakasunod yun, 3 araw ko rin siya pinaliliguan. Plus, sa hapon nun, dapat yung plain tubig na. So, mostly ginagamit natin sa 3 araw na yun, tubig nila sa hapon. Dapat laging may tubig na fresh na binibigay natin kung ano man ang binibigay mo sa umaga. Kung electrolytes o probiotic, dapat may plain water ka pa rin. So, pagkatapos ng 3 araw na yon, nagbibigay ako ng electrolytes. Ang ginagamit ko, gumamit ako ng Belgasol. So, Belgasol sa tubig, kung ikaw ay nagtitimpla ng tubig na electrolytes, ang sa akin lang, hindi ko siya masyadong pinupuruhan. Kung nakikita mo yung Belgasol ko, sandali, ito siya. Ito mga kalapatids. Sa 1 litro, pinapatakan ko ng 50 nito. Hindi ko na siya tansya kung 5 ml o 10 ml. Pero yun ang ginagamit ko. Plus, sa 2 araw na yun, Belgasol yung tubig ko. Ang sumunod naman, yung Parastop. Ito, Parastop. Ayan. 3 araw naman siya. So wala na siyang bawang. Dapat 3 araw na magkakasunod din yun, tapos plain sa hapon. So pag nagbigay pala kayo ng mga powder sa tubig, na inahalo sa tubig, dapat wala kayong timpla. Plain feed siya, wala siyang mix. Pag nagbigay ka naman susunod na araw ng 2 araw na Belgasol, para hindi ma-dehydrate o ano yung ibon mo, nagtitimpla naman ako, nagpipid ako ng babinder ako ng feed sa patoka. Ang sunod nun, after ng Parastop, so 2 powder na tayo, di ba? Sinusunod ko yung Orni Special. Ito mga kalapatids. Ayan, Orni Special powder. 3 araw din yan, walang bawang. So wala kang timpla sa patoka niyan, wala kang binder. Plain water ka na sa hapon. Sunod nun, after nun, 2 days uli siya, Belgasol. 50 patak nito sa 1 liters na tubig. Kasi pag nagtitimpla ko ng mga patoka, ang isang sachet pala nito is good for 2 liters. So, ang isang sachet, hinahati natin sa 2 litro para makuha mo lang naman yung mga papainumin mo mga breeders. So, mas maganda na yan. Makainom lang naman siya ng isang, siguro mga 4 dips o 3 dips. Okay na yan, tapos pwede ka na
plain water nun. Ang mahalaga na absorb niya yung gusto mong ibigay sa kanya. Pagkatapos nun, sunod ko sa kanya yung Orni Special, tapos na tayo nun, 2 araw uli ng Belgasol. So after Belgasol, nagbibigay na ako ng 4-in-1. 4-in-1 powder. Ito siya. Sa mga kalapatids. Ayan. May puprove ko sa inyo yan. Alam nyo kung bakit. Meron tayong resibo na binibili ko talaga siya, ginagamit ko. Lalo, mostly sa breeding. Kung sa karera naman, ginagamit ko, pero hindi naman ako nagtatatlong araw. Siguro kahit mga 2 araw. Kasi gipit na yung araw mo para dun sa, mostly talaga dapat kung bago ka marera, bago mag-training. So sa breeding yun. After nun, dapat plain pa rin siya, tapos plain water sa hapon. After nun, so yung 3 gamot na yun, ay yung 4 na gamot na yun, yung BS, powder, sunod, para stop, para sa lower, BS kasi pang-upper respiratory. Tapos sunod ko uli siya yung sa respiratory pa rin yung Orni Special at pang-4, 4-in-1. Gumagamit nga tayo ng 4-in-1 dahil gusto natin 4-in-1 na. Pero hindi po ganun yung ginawa ko. Ang sinishare ko sa inyo, yung para sa akin lang, nagawa ko yung San Francisco o kahit na ano pa mang breeder na nagamit ng iba na nagproduce sa kanila dahil sinunod ko ang basic. Kumbaga, kung 4-in-1 lang gagamitin mo, ibig sabihin, Belgica product, kulang pa rin. Dapat sundin mo yung makukuha mo o natututunan mo sa isang fancier kung tama yung ginawa niya, kung ano ang naging resulta sa loft niya. So, yun. Ang share ko sa inyo, ito yung may resibo tayo niyan. Ito. Yung mga binili mo, sir. January 4, ibig sabihin breeding yan. January 4, Lasalnet. Ayan, maraming salamat po, Sir Jerry. Ikaw po pala, sir, paano po pumili nung pagpaparisin mo na breeder? Ako mostly kasi syempre nung unang panahon wala kasing YouTube. So, meron ako nakita na parang book ni Tommy De Vera. May nakuha rin akong side niya. Syempre si Tommy De Vera, idol yun. San Francisco winner yun. 2 times San Francisco champion. So, ibig sabihin, para makuha mo o magawa mo yung gusto mong gawin sa loft mo, dapat meron kang ni-idolize o ginagawa siyang i-motivate yung sarili mo para makuha mo yung gusto mong mangyari sa loft mo. To the direction na makapagpa-uwi, oo. Dapat susunod doon, manalo ka na. Ang gawa ko sa breeder ko, doon ko pinakinggan yung sinasabi niya na dapat ang isang breeder mo ay magkasalungat doon sa isang breeder. Ibig sabihin, kung ang mata niya ay isang red eye o yung pearl eye, dapat yung isa hindi pearl eye. Kung yung isa malaki, yung isa maliit. Yun yung pagkakaintindi ko dun sa mga nabasa ko sa kanya. Dapat, ibig sabihin, opposite dun sa isang ibon mo. So, ganun ko siya pinag-pairing. Isang malaki, isang maliit, isang yung mata niya. Doon mo makikita yung karakteristik niya eh. So, sa experience ko, nagawa ko naman yung gusto ko mangyari. Pero kasi sa other side naman, yung ibang ginagamit nilang breeding, parang mamimili talaga yung breeding. Yung siguro yung naging experience ko, naging angkop din doon sa nakita kong resulta. Kasi isang pearl eye tsaka hindi pearl eye, isang maliit isang malaki, yun yung tumugma siya. So tama yung nabasa ko kay Mr. Tommy De Vera na tip na nakuha ko sa book na nakuha ko sa kanya. So yun, ganun po pumili ang Jerry Labuta Flow na pag-selection sa mga breeding natin. Yun, maraming salamat, sir. Sir, sa mga youngster, sa mga inakay nila, may mga binibigay ka pang supplements? Mostly ako kasi wala na. Bakit? Inasubukan ko yung breeding ko na hindi na ako gumamit ng ibang supplement kasi nandoon na yun sa mix ko eh. So yung mix na ginagawa kong powder doon sa binder ko, nandoon na. Ibig sabihin may calcium na siya, may minerals na siya. Sa binder niya ay sa yung mga liquid na ginagamit natin, nandoon na rin mga omega, mga ano. Ibig sabihin, kumpleto yung supplement natin. Kaya hindi na ako nagbibigay para doon sa breeder na sasabihin ko na para maging mas matigas yung ano. Kasi unang-una sa lahat, pag tama ang breeding mo, tama yung magiging resulta ng kalalabasan ng inakay mo. At number 1, syempre, dapat healthy yung breeder. Pag healthy yung breeder, magiging healthy rin yung anak niya. So hindi naman tayo dapat maggamot dun sa mga babies o mga inakay na gagamitin natin sa karera. Dapat unang-una pa lang, inaayos mo na yung breeding mo. Tama yung narinig ko rin sa senior ni si Sir Victor Kaingat na dapat pag nag-produce ka ng
ginagawa ko na siya pero hindi ko alam na dapat pala talaga yun. Yun talaga dapat. Ibig sabihin yun, nagawa ko na siya, dapat ganun mo siya i-create. Kumbaga, dapat sa pundasyon ka magbe-base ng mga medication o supplement para dun sa mga anak niya, okay na siya. Mas madali siya makondisyon kapag ang breeder mo is kondisyon. Number 1, healthy talaga. Maraming salamat, sir. Pero ikaw dito, sir, pag derby na, ano yung madalas mong magamit na supplements? Ako kasi, ang pinaka ko, sa binder pa lang ng ng patoka ko, parang nakikita ko na siya, nadalayo yung ibon ko. Tapos dinadagdagan ko na ng konting supplement para dun sa pangangailangan o sinatawag nating pabaon. Yun ang pinaka ko sa kanila. Kung supplement lang, hindi naman kailangan kasi puro bigay ka ng bigay kasi nga ang tinatawag ko kasi doon. Basta ang kailangan lang, yung programa mo nakasunod ka doon sa mga ginagawa mong daily routine. So dapat yun ang susundin mo. Ako mostly naman sa akin, ginagamit ko sa derby, usually pang manok. Magamit ako ng Biminolac, ng TTHS, ng Bifallen. Bifallen is Wednesday and Friday, sorry. Tapos nagbabind ako sa patoka, ginagamit ko yung Enerbon, MWF, plus yung Omega ko ng TTHS. So, tapos nagbabind ako ng powder ng Libimin GK, Pink Mineral, Picotrine, at saka yung Bifure. Yung 4 na yun, kasama yun sa breeding ko hanggang sa pangkarera ko. Ayun, maraming salamat, Sir Jerry. Pero ikaw dito, Sir Jerry, sa loop mo, may sariling mix ka ba ng patuwa? Sa feeds ko, number 1, ginagamit ko dyan. Siyempre, hindi nawawala yung Nutrena product. So, under Nutrena, nagmimix ako ng patuka sa kanila ng 50-50. Kahit sa breeding ko naman, mas marami yung breeder mix. Pero sa flyer mix, 1:2. Dalawang breeder, isang flyer mix. Hanggang sa lumipad na yung ibon natin. So pag minix ko sila, yun na yun. Dadagdag lang ako ng konting sa flower para dun sa mga feathering nila. Tapos nagbibigay ako ng mga small seeds. Kapag nakita ko may host na yung inakay natin para mas gumanda yung feathering niya, lumabas ng mas magandang shiny and talo sa breeding. Sa karera naman, sa flower pwede na yun. Nagmimix ako niyan. Tapos kapag habang lumalayo na, nagiging 1:1 na siya. 1 kilo ng breeder mix, tsaka 1 kilo ng flyer mix. Nag-a-add lang ako ng konting mais. Kunwari sa 1:1 ko, nagbibig na lang ako ng kalahating mais, kalahating sa flower. Yun. Maraming salamat po, Sir Jerry. Yan, Sir Jerry, tingin mo gaano kasaya sa pagkakalapati? Number 1, mas nagiging masaya tayo kapag umuwi yung mga alaga natin. Natural lang yan, na-stress ka. Pero number 1, stress reliever siya. Plus, nagiging masaya tayo kapag kahit na hindi tayo nanalo, nakikita natin yung mga ibon natin. Umuwi tayo na maaga. Huli nga pala, ako si Jerry Labutap, ang pansier ng Montalban Rizal. I love this game. Yon, maraming salamat sa patuloy ng suporta, mga kalapatids. At siyempre, maraming salamat kay Boss Jerry sa pag-unlock na makapag-loop business sa kanila. Yan, Boss Jerry, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Shoutout nga pala sa mga kumpare ko, si Marquisen Santos, Alvin Mejia, Roy Dilla, sa mga ibang kaibigan natin dito sa Montalban, yung mga fancier ng mga Montalban, mga player ng ARPCI, BBCM, at ng PFC. Shoutout sa inyo at sa pamilya ko, lalo na sa misis ko na nakasuporta sa akin sa bawat karera na aking ginagawa. Maraming salamat. Yan. Tapos may isa pala tayo ditong bisita din. Yan, tropa ni Boss Jerry. Shoutout sa mga taga La Union, sa CPR Club at saka sa NFC. Shoutout kay Sir Alan, kay Sir Sunny, tapos kay Sir Jojo, at saka sa mga officer ng CPR, at saka sa shoutout sa presidente ng NLFC na si Sir Dexter. Shoutout sa inyo lahat at syempre salamat sa patuloy ng suporta, mga kalapatids. Shoutout sa inyo lahat. So yun, maraming salamat sa patuloy ng suporta at abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visit sa yun. Keep watching and God bless you all. Thank you.